Santa Maria, Bulacan. Like many towns across the Philippines, it's a place of daily rhythms, families, of work and school. But here, in this corner of the town, there's something else. Something you can feel, sometimes you can see, often smell, and many feel shaping their lives. At the heart of the community's concern is the Styrofoam factory. It's been here for 20 or more years, employing people from the town, but its operation raised questions about what exactly is being released into the air. Styrofoam is a major environmental problem used in product packages and the shipping industry. The world produces tons of it each year. The fact that styrofoam is non-biodegradable adds to the ecological impact. Landfills are filling up at a record rate, and styrofoam is one reason. Styrofoam has the potential to affect the entire ecological system of this planet. Magandang araw po. Ngayon nandito po tayo sa Concepcion at kasama po natin si Aling Marta. May kaunting katanungan lang po ko. Gano'n na po kayo katagal nakatira dito sa lugar? 42. Ano po ang mga napansin yung pagbabago sa paligid? Lalo na po yung hangin. Wala na. Ng hangin, ano na, lihika na yung mga bata. Pati ako. Yan. Ano pa? Ano ba? Yun nga, yung ano man tungkol sa ba yung sa hangin, yung sa Pollution po. pollution. Grabe na nga dahil marami lang sasakyan dito. Yung mga factory. Yan, ano na yung polluted na yung hangin. Marami na nagkakasakit na bata dahil sa hika-hika. Pati matanda. Biktima rin kami. And ano po ang mga naging epekto ng hangin sa araw-araw ng pamumuhay? Grabe. Yung mga halaman, yung mga bunga namin na mamatay na. Kasi nga marumi yung hangin. Yung mga bata nga, yan, nagkakasakit, nilita. May araw po bang mas mahirap yung sitwasyon dahil po sa hangin? Kailan po o kadalasan po ba yung ano po yung nararamdaman? Ano lang, normal lang. Kaya pag nasa loob ka ng bahay, pero pag nandito ka sa labas, marumi ang hangin. Kahit mapuno kami. Kaya nga hindi kami nagpuputol ng puno rito. Polluted na. Tulong lugar namin ng maraming puno. Bilang ano po, magulang or concerned citizen, ano po yung nagtulak po sa inyo para kumilos po tungkol sa issue ng pollution sa amin? Kasi nga po, marami na nagkakasakit sa lugar namin. Yun po ang pinaka-namin. At kami rito, marami na nagkakasakit siya. Yun po ang isa namin concern. Tapos po yun nga po yung pong usok na nilalabas niya na malitim na pupunta sa amin namin.
sa mga damit namin minsan, lalo na sa katawan mo, kasi nasasangab mo yun eh. Tapos, yan, mga halaman ng mga namamatay na yan. Ayan. So, saan nagkakasakit yung mga tao? Ano-ano po yung mga ginagawa nyo or ng grupo nyo para maiparating po sa inyong alagaan? Sa ngayon, meron kami nakaraan na dito sa may firma kami ng petition para sa mga ito. Ay, hindi naman ako. Meron na kami dyan, in-apply na. Magpapirma kami sa bahay-bahay. Pero nakakalakad ko sa nilalakad na ako kami. Mapigilan yung pollution ng Ano po yung mga naging hamon or hirap sa pakikipag-usap sa faculty? Wala eh, hindi kami pinapansin kasi hindi lang isang beses kami nagpapirma niyan eh. Ilang beses na rin yung mga bahay dito, yung mga barangay dito na nagpapirma. Yung parang petition para mawala yung yan. Kahit yung maraming usok lang ang stop nila, okay lang yung operation nila. Kaya lang yung maraming usok na nangyari sa kanila. Yun ang inaanan lang, pero walang nag-a-action. Ano po yung nararamdaman nyo kapag parang hindi kayo napapaunda or yung mabagal po yung action? Kasi hindi nila kami pinapansin, pabalik-balik kami din. Walang nag-a-action sa kanila. Diba? Hindi namin alam kung ina-actionan din nila. Pero kami nga dito, nagpipetisyon sila na masara yung stop yung usok na yun. Ano ba ang inyong pananaw sa mga posibleng solusyon? Ano po yung pinaka-importante para sa inyo? Solusyon is isa na nga yan. Isa na siya kasi walang Last na tanong na po. Ano po ang mensahe nyo sa factory management, sa LGU at sa kapwa niyo po residente? Na magtulong-tulong kami ulit para masolusyonan kung paano ang dapat gawin. Umaksyon ng mas sabihin, talagang kursigihin na para mapasara na yan, ma-stop na yung maruming pollution ng usok na yan. Diba? Tulong-tulong na talaga. Kasi iba minsan nagkakakap-kap pa yan eh. Sana ngayon, magkaroon na ng magtulong-tulong na talaga kasi sobrang pollution. Maraming salamat po. Thank you po. The factory provides employment. Its managers say they adhere to existing environmental standards. But from the community's perspective, those standards may not be enough. Magandang araw po. Nandito pa rin tayo sa Concepcion. Kasama po natin si bilang factory worker po, pwede niyo po bang ilarawan yung mga operasyon na ginagawa po yung ng pabrika? Yan naman po, particularly may pagka mayroon yan sila sa usok, mayroon yan sila sa ilalim din na pala. Magpapabuga lang yan sila madaling araw. Hindi yan sa araw-araw talaga yan. Lang yan sa ilalim sila, papabuga sa umasa. Kasi nga mayroon sila sa tusang, may labit lang yan. Ano po kaya yung kasalukuyang hakbang or technology po na ginagamit ng pabrika para po makontrol or mabawasan po yung mga pinagbuga kami? Ano yan eh, ipa? Ito po. Yung ginagamit po nito. Batid po ba kayo ninyo or alalahanin ng komite tungkol sa kalidad po ng at yung epekto po nito? Dahil po sa mga lugar, malapit po sa eskwela na kabayan. Oo naman po din. Marami nang nagreklamo sila kasi lang hindi nga na-aproban nila. Kasi nga, ang laki ng tulong ng guyong. Kasi nagbibigay sila ng sa guyong. Tapos yung lupa yan dyan, talagang may-ari yan. Yung Chinese. Yung sa dati, yung school ng desert na yan, Chinese may-ari yan. Donate ng Chinese. Since may may-aring Oo, pabrika. yan sa na yan. Mga tsuwa.
Ano yan? Paano nyo naman po tinitiyak na yung pabrika po sumusunod po sa mga regulasyon po sa kalikasan? Sumusunod siya. Kasi nung pag bumagyo, yan, naglilinis na sa school. Pag nagbabaha na yung pag may mga ipananawa umaahon dyan, nililinis ng mga tauhan yan, yung school niya. Inaano nila ng bumbero. Kasi may sarili sila bumbero dyan eh. Danas ko rin po dati yan. Sobrang taas ko lang dito. May mga plano po ba kayo? O may plano po ba yung pabrika para po sa karagdagang pag-upgrade ng technology? Para sa pagbabago o proseso na makakatulong para mabawasan yung emission? Nag-ano na sila dyan. At kaso na sila yung mga foreman dyan. Yung pinakamataas na foreman dyan. Pinataasan nila matusang sa ngayon. Kaya lang, ngayon hindi nila matikaso. Kasi na pandemic noon, hindi nila maano kasi nagkagada hindi ipapasok sila. Paano po nyo binabalanse yung contribution ng pabrika sa ekonomiya po? Kasama po yung alalahanin sa kalikasan mula po sa community. Pwede naman natin i-re-up. Dapat buong isang baryo magtama-tama para Yung ibang ayaw magperma. Kasi magpaperma na din. Marami na taga-munisipyo ang pumupunta dyan. Halos sa isang taon, 3 beses na. Sige lang po, maraming salamat po sa oras. Sige po. While the factory is a focal point, air pollution is often a mix of sources in any community. Vehicles, other small industries, even burning waste, but the concentration of emissions from one large source near a schools and homes presents a unique challenge. Nandito tayo ngayon sa loob ng Pinas. Kasama natin si Moises. May ilang katanungan lang ako, Moises. Ito yung una. Moises, bilang estudyante dito, kasama sa environmental club, ano yung mga pananaw nyo sa kalidad ng hangin sa paligid sa loob ng school? Siguro halo siya. Kasi hindi natin masasabi na malinis. Hindi din natin masasabi na malinis. Kasi dahil nasa nakikita natin, sa makiti. Ano naman po yung mga natutunan nyo tungkol sa air pollution at sa epekto? Sa air pollution naman, dito sa atin, siguro laging magtatakip ng ng bibig kapag may nakikita tayong kakaibang, may nakikita tayong maipon na usok, tapos kakaibang amoy. Bakit po mahalaga sa inyo na kumilos o makialam sa issue ito? Kung hindi pa kasi tayo kilos, lalong masisira yung tawag dito. Yung lalo natin, climate change natin, lalong masisira. Ano naman po yung masasabi ninyo sa mga kapwa niyo estudyante o sa mga kabataan sa komunidad tungkol dito? Siguro gumawa ng grupo na action sa air pollution. Ano pong klase ng future ang gusto nyo para sa inyong komunidad pagdating sa kalikasan at kalusugan? Siguro gumawa ng grupo na action sa air pollution. Ano pong klase ng future ang gusto nyo para sa inyong komunidad pagdating sa kalikasan at kalusugan? Siguro magtulungan para maging malinis at sa katawan ng paghinga natin dahil sa paghinga sa air pollution, bumawasan. Ano po yung connection nitong problema sa inyong lugar sa mas malaking problema ng puso tulad ng climate change? Connection.
Siguro sa atin, mild lang. Pero sa buong mundo, masyadong malala na. Hindi natin napapansin dito. Pero pag gumawa tayo ng research, grabe na pala yung lala nito sa buong mundo. Kaya kailangan na action. Lamang po. Thank you, Sir Moises, sa kapagutan mo. The air we breathe here in Santa Maria is connected to the air across the Philippines and across the globe. The pollutants from factories like this don't just stay put, they travel. Magandang araw, kasama po natin yung si Sir Ted, campus coordinator po ng Etnas Campus. Ay ilang katanungan lang po ano regarding po sa issue ng pollution. Sir, gano'n na po kayo katagal nagtuturo dito sa paaralan? 11 years. Napansin niyo po ba yung mga pagbabago sa kalusugan ng mga estudyante ninyo itong mga nakaraang taon? Ano po yung mga karamdaman na madalas niyo nakikita? Partly siguro yung after ng COVID, yung issues regarding sa lungs, no? Mga common colds, subo, yun yung laging nagiging cause ng mga Kapag po ba may naamoy kayong hindi maganda or makapal po na upo, ano po yung napapansin yung reaction ng mga bata? ayun, ganyan lagi inuulan, tapos pinaumigahan or within that week, nahihirapan silang kaubo magkasipon kasi part nga ng system nila labanan yun. Ayun. So, technically, nagkakaroon ng plema. Ano po na-apektuhan ng kalidad ng hangin yung pag-aaral sa paglalaro po ng mga bata dito sa eskwela? Malaki yung factor ng kalidad ng hangin. Kasi nga, di ba, pagka maayos yung hangin at yung mga athlete kumatakbo ng maayos dahil maayos yung hangin. Pero you're going to imagine kapag madumi yung hangin at nakakasulasok yung amoy ng usok halimbawa sa styro, mahirap huminga. So, not yung performance. Bilang guro po at nangangalaga sa mga bata, ano po yung mga pangunahing alalahanin? Number one, syempre yung health ng mga bata, no? Tapos, yung hindi lang health ng bata, health din ng community. Na yun yung mga nagiging factor para mas umaba ang buhay at yung nagiging factor kung bakit nagiging maiksi ang buhay. Bilang teacher naman po, ano po yung unang nagtulak sa inyo para kumilos tungkol sa issue ng pollution dito? Siguro yung pag-orient sa mga bata, pagtuturo sa mga bata kung paano maiiwasan at magiging healthy lagi sila at if ever man at the right age kung paano nila gagawin yung part nila para matuligsa o mapakinggan ng gobyerno para maiwasan yung mga factory na nagpo-produce ng magiging usok. Ano-ano naman po yung mga ginagawa ninyo para po may parating sa inyong mga alalahanin? Para may parating Sa mga students po. sa mga students, ayun, part ng pagtuturo sa paaralan ay yung pagiging aware sa environment, no? Yung makakalikasan, pinopromote natin yan. At isa sa pagpopromote ng pagiging makakalikasan ay yun nga, yung dapat ay wala o less yung air pollution. So, paano maging less yun? Magtanim ng puno, maging maayos yung paligid, Ano naman po yung mga naging hamon or nag-fire po sa inyo para po makapag-usap sa factory or local na pamahalaan? mahirap makipag-usap sa not necessarily pero mahirap tanggalin yung factory kasi nga may pag tinanggal mo din yung factory marami din libong tao din mawalan ng trabaho. Pero yun nga, dapat kasi walang factory within residential area at least with a radius of 2 kilometers I think. Ano po yung mga nararamdaman ninyo kung mabagal po yung action? Napoprolong yung not necessarily napoprolong mas lumalala yung sakit ng mga naninirahan dito, hindi lang dito, pati yung mga
batang nandito sa loob ng paaralan, even yung mga anak ko. Ano naman po yung pananaw niyo sa possible po na solution? Sa possible na solution, ito ay usapin kasi ito ng usapin ito ng pamahalaan na dapat sila yung mag-limit. Pwede nilang wag bigyan ng permit to operate. Ayun nga. Or kaya, bigyan nila ng time para ilipat yung factory sa ibang lugar na kung saan less yung maapektuhan. Ano naman po yung magiging message niyo sa mga elderly po, tapos sa mga resident, then sa mga student na rin po? Yung sa niya, siguro let's all be aware. Yan. Lalo na ngayong tumataas ang heat index. Part ng participation ng bawat tao ay yung pagpapanatili ng kalikasan, maayos, at dapat laging maayos at hindi tayo basta-basta nagpuputulan puno. Yun lang po, sir. Thank you. Thank you po, sir. Sige, sige. The path to cleaner air in Santa Maria is long and challenging. It requires commitment from the factory, stronger enforcement from the government, and continued vigilance from the community.